Dito tayong sotanghon guys. Nag-gisa tayo ng bawang. Tapos yung sibuyas natin, mas maraming sibuyas, mas masarap. And todo na natin. Tapos nagisa natin yung baboy syempre. Pagkagisa ng baboy, lagyan natin yung ating chicken. May konti tayong chicken dyan kasi ang dati ang prepare ng mga ingredients na to. Medyo konti yung mga nilagay niya pero okay lang. Ay importante masarap yung pagkakaluto. Tapos lagyan natin yung mga balls natin dyan. Yung mga pang-hotpot na balls, lagyan natin. Tapos yung tokwa. Tapos lagyan din natin siya ng mga carrots. Tapos nilagyan din natin siya ng, ng hipon yan. Igisa natin sa gitna, pamagisa ng konti. Tapos yung ating atay ng baboy yan. Igisa lang natin ng sandali lang. Tapos, voila, lagyan natin yung ating kinchay or celery. Kung meron kayo. Tapos lagyan rin yung ating repolyo. Dahil ang hiwa niya, medyo maliit yung hiwa niya. Kasi ako niya medyo mahaba-haba ng konti. Pero okay pa rin naman siya. Naluto naman yung pansit, kita pa rin naman yung gulay. Pero, ayun. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce, guys. Tapos papalasa rin yan, papasab din yan. Tapos lagyan natin ng magic syrup. Ayan. Tapos lagyan natin ng ready to use na garlic, fried garlic. Tapos lagyan natin ng toyo, syempre. Pansit na hindi pansit pag walang toyo. Unless gusto nyo medyo maputlang pansit, no? Pero medyo para may konting kulay, lagyan din to. Tapos kisa-kisa lang natin yung buti. Tapos lagyan natin yung taba ng baboy na tinanggalan ng mantika. Tapos ginawang chicharon. Lagyan natin pampasarap. Lagyan natin ng paminta. Pati paminta lang kasi mami hindi pwede sa manghang. Tapos yan, inahon natin para naglagay tayo ng may na tubig dyan. Tapos simulan natin ang pagluluto ng sotanghon yan. Actually dapat bababad natin yan, pero natin nakuha mo ibabad na kasi nagluto na agad tayo. Ay nahiwa ni daddy pa medyo humigli yung sotanghon, pero ang haba talaga niya. Kaya kung ito ginamit ko pa sa birthday, ang haba ng buhay. Patay na lahat ng kaibigan mo, buhay ka pa. Long life talaga. O yan, gisa natin mabuti, lutuin natin yung sotanghon, tapos nanilagyan natin yung mga iba pa mga ingredients niya. Tapos tinignan ni mami kung luto na yung sotanghon, sabi naman parang medyo okay na siya. So yan, luto lang natin, pakulang pa natin ng konti, nagyan natin ng konti pamayan ng tubig sa medyo patigas-tigas pa ng konti yung sotanghon natin. Kasi lumambot na yung ating sotanghon, voila, niligdagan natin ng sahog. Patriga naman todo na ang sarap nito. Pagkaluto yan, nagsumandok na agad ako, kumain na tayo, nagyan natin ng kalamansi, ang sarap.